Hello mga kababayan. Magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video talakayan at video analysis. Sa oras na ito po, bibigyan natin ng pagpapaliwanag itong pinakahuling desisyon ng Korte Suprema kung saan naideklara po na invalid at hindi tama lumalabag sa batas ang pagkuha ng pondo sa PhilHealth na 60 billion pesos na isinagawa po ni Ginoong Marcos Jr. at ng kanyang Finance Secretary na si Ralph Recto. At ito ay ipinapabalik sa kanila kaagad ng Korte Suprema, immediately executory. Ang ibig sabihin po niyan na sila Marcos at Ralph Recto ay lumabag sa batas ng Universal Healthcare Law kung saan ipinagbabawal po na gamitin o kunin mo at gastusin ang pondo ng PhilHealth na naka-appropriate na o kaya nakabahagi na sa kanyang operations bilang public healthcare insurance ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino. Lalo na sa mga mahihirap na pasyente na nagkakasakit at nangangailangan ng public health insurance support. So bawal. Subalit medyo kapos lang po ang desisyon ng Korte Suprema sapagkat hindi po ito nag-recommend na dapat masampahan ng kaso kriminal at administratibo si Marcos Jr. at si Ralph Recto. Kay Marcos Jr. understandable po yon dahil mayroon po tayong ino-observe na tradisyon na ang presidente at even to the vice president hindi po sila sinasampahan ng kaso habang sila ay aktibong nanunungkulan sa kanilang termino until they are out of office or their term of office ends. Yun po ay political tradition, yun po ay political principle na ina-adapt na po sa Pilipinas. Nakabatay po yan sa political tradition sa Estados Unidos. Upang hindi maharas ng mga gawa-gawang kaso o hindi maperwisyo at madisturbo ang panunungkulan ng presidente at vice-presidente habang sila ay aktibo sa kanilang termino sa katungkulan bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Pero kay Ralph Recto po, nararapat itong sampahan ng kaso at nararapat na siya ay may pananagutang kriminal at administratibo. At dahil wala naman pong natitira pang kahihiyan sa sarili niya itong si Taxman Ralph Recto, ay nararapat po na ito'y habulin ng ombudsman. No? Mantakin mo, nakakahiya yon. Ang pinakamataas na o kataas-taasang korte ng Pilipinas, ang Korte Suprema, ang nagsasabing mali, illegal at hindi tama ang ginawang pagkuha sa 60 billion pesos sa PhilHealth. At ito po ay naibunyag earlier na ginamit nila Marcos at Ralph Recto para punduhan ang lagyan ng pondo ang mga proyekto at insertions na ginawa nila Marcos at Romualdez dito po sa tinatawag na unprogrammed appropriations. Lalo ng flood control projects. May kaugnayan po dyan, kinastigo din ng isang matalas at puno ng maanghang na pagpupuna na ginawa ni Senior Associate Justice of the Supreme Court, Marvic Leonin, si Marcos Jr., sa kanyang ginawang pag-certify as urgent ang budget bill na nakapending noon sa Kongreso noong para sa 2024. At binanggit nga ni Senior Associate Justice Marvic Leonin na wala pong constitutional basis ang ginawang urgent certification ni Marcos para maipasa ang sindikato budget noong 2024. Kaakibat ito sa desisyon na ipinapabalik kaagad-agad ng Korte Suprema ang kinulimbat o kinurakot na pondo o kinuha sa PhilHealth na 60 billion pesos at nagkaroon din ng permanent injunction. Pag sinabing permanent injunction, pinapatigil na po permanente ng Supreme Court na kunin pa ang natitirang 29.9 billion pesos na bahagi ng 89.9 billion pesos na tinarget na kobrahin ni Marcos at nila Ralph Recto.
Ngayon, sa kaakibat po ng kontrobersyal na unanimous decision na ito na ginawa ng Korte Suprema, nagsagawa po ng kanyang independent concurring position. Ibig sabihin po, hindi siya tumutuligsa, subalit dinagdagan pa niya. Ito ang naging desisyon ni Senior Associate Justice sa Supreme Court na si Marvic Leonen, si Justice Leonen. Sinabi niya ang tatlong bagay: mali at walang batayang legal sa konstitusyon man o sa batas ang ginawa ni Marcos na magpa-certify urgent ng budget bill na ang nilalaman ay puro mga insertions at realignment at dinoktor at kinatay nila Martin Romualdez, nila Saldico sa utos ni Marcos itong Budget 2024 na napakaraming insertions. Ito po ang isa sa pinakamay maraming unprogrammed appropriations na umabot halos sa mahigit 500 billion pesos or close to 600 billion pesos na karamihan po itinago yan upang dyan ilusot ang mga flood control projects na dinurobo at kinurakot at kinulimbat ng sindikato nila Marcos Romualdez na ngayon na ibubulgar ni Ginoong Saldico. No? Hiwalay pa ito sa 100 billion pesos na inutos ni Marcos kay Pangandaman, ang kanyang dating budget secretary, at dito sa apo ni Lolo Lucas Bersamin na si Yusek Adrian Bersamin, at itong kontrobersyal na itinuturong bagman ni Marcos na si Jojo Cades ng Department of Justice na nag-resign na rin kamakalawa lang dahil na booking na ito ay sangkot sa mga grupo ng pangungontrata at mga kontraktor doon sa Ilocos Norte at iba pang bahagi ng Pilipinas, partikular sa mga nai-expose ni Saldico na sindikato sa mga budget insertions na ito na ipinapatupad nila Marcos, kasama po itong si Yusek Jojo Cades. Maliban pa po ito sa 100 billion pesos noong budget 2025, binanggit ni Justice Marvic Leonen na una, ang mga budget na naisumiti sa House of Representatives at sa Senado na binuo ng National Expenditures Program o binubuo sa National Expenditures Program ng National Budget Committee na binubuo ni Marcos at ng kanyang mga Budget and Finance and Economic Consultants na mabubuo itong NEP o NEP, National Expenditures Program, hindi po pwede na pagdating sa Kongreso ito ay katay-katayin. Congress can only review, add, or deduct, but is not allowed to realign and make insertions to the point na i-mutilate. Pag sinabing mutilate, katay-katayin at katad-katarin nila. Kagaya ng ginawa sa Budget 2023, 2024, and 2025. So this is a categorical rebuke. This is a very outright and deliberate position na inihayag po ng Senior Associate Justice ng Korte Suprema na si Justice Marvic Leonen, na binabanggit niya na mali ang ginawa na ito ni Marcos Jr. to issue a certification of urgency na ipasa ang budget sa 2024 na nagkakaroon ng napakalaki at napakaraming mga unprogrammed appropriations na umabot pala ito sa halos 600 billion pesos, mga kababayan. So kinatay, nirealign, at ito po ay kinarati chap-chap nila Martin Romualdez dahil binigyan ng go signal ni Marcos ng certification of urgency. So ang pagbibigay ng certification of urgency ay nagbigay din po ng otoridad kina Martin Romualdez at kina Saldico bilang go signal na ilarga na ang sindikato na operation upang gawing istapa at kinatay-katay nila ang budget pagkatapos na naisumiti ang National Expenditures Program. Sabi ng Korte Suprema sa separate concurring opinion na sinulat po ni Justice Marvic Leonen, ito ay wala sa kapangyarihan ni Marcos na matapos na maisumiti sa Congress
ay magmamaniobra siya kahit na siya ay presidente upang katayin, karatihin at i-chop-chop ang budget. That is illegal and that is tantamount to constitutional, beyond constitutional power granted to the president ng pinakamataas na batas, ang saligang batas. Hindi po yan binibigyan ng matuwid o batayang legal ng karapatan si Marcos na mangialam sa budget na nandun na sa Congress. Sa pag-issue niya ng Certification of Urgency, nagpapakita po na si Marcos ang nagbibigay ng kumpas na katayin, karatihin, chop-chop at ataduhin pa ang budget na nagawa na ng National Budget Committee at binuo na ang NEP, National Expenditures Program, submitted na for review and deliberation and approval ng Congress, and then hinabol pa ni Marcos at binigyan niya ng matuwid na gawin po ang sindikato na operations. Itong opinyon ni Justice Marvic Leonin, tumutugma po ito sa ibinubulgar ni Ginoong Saldico that all along kahit may NEP na, si Marcos ay nakikialam sa insertions kasabwat si Martin Romualdez. At syempre, compliant din o nakikiayon ang Senado sapagkat hindi man yan mabubuo ang pangsindikato sa budget kung kina Romualdez lang at sa kanyang small committee na mga sindikato na binulgar nga yan dati ni Congressman Toby Chanco at pinangalanan na yan earlier pa ni Mayor Magalong, no? At hindi naman ito binibigyan pa ng atensyon ngayon nitong peke na kunwari ang investigative body ni Marcos na ICI. Itong mga small committee na mga tirador ng budget ni Romualdez, kasama dyan si Saldico. Binubulgar na ito ngayon ni Saldico. So ito pala ay nagpapakita na inabuso ni Marcos ang kanyang diskresyon at otoridad bilang presidente sapagkat wala po siyang karapatang pakialaman ang budget na naisumite na nila at utusan ang Kongreso na gumawa ng pangangatay at pang-iistapa sa budget sapagkat yun po ang naging itsura ng budget 2024. Walang pinagkaiba din yan sa budget for 2025 na pinasukan ni Marcos ng sarili niyang insertions na mga umabot sa 100 billion pesos. Pangalawang punto ni Justice Marvic Leonin, that by certifying as urgent na ipasa ang budget 2024 na hindi na po umaayon sa National Expenditures Program at binago ng Kongreso ang esensya at substance, ang pinakalaman at pinakalayunin ng budget pinakialaman ng Kongreso na wala po yan sa kapangyarihan nila, parehong nakipagsabwatan ang Kongreso at si Marcos. And that is legally questionable and constitutionally infirmed. Ibig sabihin po, ang budget na ipinasa ng Kongreso, nakipagsabwatan si Marcos na katay-katayin ito after the stage of submission ng National Expenditures Program. Ang pakikipagsabwatan na ito ay walang legal na batayan para magpasa ng isang budget na puno ng maanomalya at questionable na mga nilalaman. Yan ang pangalawang punto na binanggit ni Justice Marvic Leonin. Pangatlo, na kanyang pinagdiinan. Hindi sakop ng otoridad ng Kongreso at even ni Marcos na kapag nasa proseso na ng deliberation ng budget, all along magsasagawa ka ng maraming insertions, realignment at pati na ang napakalaking unprogrammed appropriations sapagkat iyan ay magbibigay ng malaking oportunidad upang magkaroon ng bahagi sa budget na pwedeng kulimbatin, kurakutin, durubuhin at dambungin ng mga politiko as it has been cited by the Supreme Court na dapat naka-line items, naka-agency assigned. At dapat yan ay specific in particular. At bakit nagkaroon ng napakalaki na itinago na porsyon sa unprogrammed appropriations na doon po ipapasok pala ang maraming mga sindikato na proyekto nila Marcos at ng kanyang sindikato na grupo ng kasama pa nila si Martin Romualdez at si Saldico, isang grupo pa sila.
Now it is being exposed, no less than by Justice Marvic Leonin. Ito pala ang dahilan kung bakit tumutugma na sa katotohanan lalo pa ang pagbubunyag ni Saldico, sapagkat all along ang NEP or National Expenditures Program ay nagsisilbing fasad. Pag sinabing fasad po, parang tabing lang, front lang ni Marcos na mayroong budget plan, may budget program na binuo ng kanyang National Budget Committee. Pero sa totoo lang, pagdating sa Kongreso, kinakatay, chinachap-chap, at ginagawa nilang sindikato. And according to the views presented right now, very categorical ang binanggit ni Justice Marvic Leonin. Yan ay illegal, unconstitutional, lalo pa na ipinakita ni Marcos ang kanyang interes na ipasa ang isang budget na hindi dumaan sa prosesong tama, sapagkat pagkatapos na mabuo at maisumiti ang National Expenditures Program, kinatay ito sa Kongreso. And of course, binabanggit at binubulgar yan ni Saldico na yan ay pahintulot at kumpas ni Marcos, sapagkat pinagbibigyan dyan ang pandurukot at pandarambong sa kaban ng bayan, basta papasok din ang diskarte ni Marcos, ni Sandro Marcos, at nila Romualdez. At ito ang napansin ni Justice Marvic Leonin dito sa kanyang separate concurring opinion na inaabuso ni Marcos ang pagpasa niya ng Notice of Urgent Certification na ipasa ang 2024 budget. And we're talking na kapag 2024 budget, December 2023 nila yan ipinasa. Nagmamadali ang kulukoy na Marcos Jr. na ipasa ang budget na yan kahit na ito ay labag sa batas, hindi dumaan na sa tamang proseso ng budget deliberation, sinakop ng Kongreso ang otoridad ng executive kung saan hindi sila pwedeng kumatay, gumawa ng insertions, realignment, at itapon sa unprogram appropriations ang mga porsyon ng budget na binuo sa National Expenditures Program. Bagamat yan ay illegal at wala sa kapangyarihan ng Kongreso, subalit inutusan pa ni Marcos na sige, gawin nyo yan. By the issuance of Marcos Jr. himself nitong Notice of Certification of Urgency. Wow! Di booking ka ngayon. Kaya nga ito ay isang malinaw na impeachable offense. Hindi pa siya nakontento sa pangangatay nila ng Budget 2024 at ginawa nilang istapa at sindikato. Inulit niya ito sa budget for 2025. Kaya nga sana madaliin na ng Korte Suprema. Bagamat ubos na ang Budget 2025, first semester pa lang wala na yan, inuutangan na lang ni Marcos yan para punduhan, subalit for the purpose of clarity and declaratory confirmation kung tama o hindi, dapat ideklara na nila na unconstitutional, invalid, criminal ang ginawa nila Marcos at Romualdez at ng Kongreso, lalo na ni Marcos, nang ipasa nila ang pinakasindikato na budget 2025. Pero wala pa pending pa rin po ang Korte Suprema na desisyon hinggil dyan. But nonetheless, we are seeing affirmative direction. Positibo at magandang direksyon po ang nakikita natin sa Korte Suprema, kung saan hindi nila pinapayagan na masunod ang kapretsyo at kabulastugan ni Marcos at nila Romualdez na ipagpatuloy nila ang pangangatay at pangsindikato upang dambungin at durubuhin ang kaban ng bayan sa pamamagitan ng sindikato operations nila sa budget. Maraming salamat, Justice Marvic Leonin. Ito po ay kilala na isang justice ng Korte Suprema. Bagamat ang nag-appoint nito si Noynoy Aquino, medyo ang kiling nito dilaw na dilaw, pero pagdating sa batas at pagiging patas sa batas at matalas na pagtingin sa batas, si Marvic Leonin ay mayroon pong malinaw na mga pagpoposisyon, lalo na kung ang pag-uusapan abuso sa poder at kapangyarihan kagaya ng ginawa ni Marcos na ang layunin ay ipatupad ang sistematiko, organisadong pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Black eye dito si Marcos sa PhilHealth, black eye din po siya dito sa pagpupuna sa kanya nila Justice Marvic Leonin na illegal, unconstitutional to the point na
kanyang ginawa na parang sindikato na ang pagpapasa ng budget sapagkat matapos ang antas ng National Expenditures Program, pumasok sa Kongreso, pinakialaman ni Marcos kasama si Romualdez upang chap-chapin, karate chap-chap, sindikatuhin at durubuhin nila ang buong budget upang maibalik nila ang target na mangurakot at mangulimbat. That's the long and short of all of this. Samahan niyo po palagi si Ka Eric sa ating panawagang Marcos, resign, aristuhin, ikulong, at dapat parusahan at bawian sila ng dinambong na kayamanan si Marcos Jr. bilang mastermind at itong si Martin Romualdez na co-conspirator niya at iba pang aliporis nila. Yan dapat ang tunay na katarungan na ipanawagan natin. Again, maraming salamat sa pagsuporta, pagsubaybay at pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating mga videos na inilalabas at mga pagtingin sa mga maiinit na issue at balita na tinatalakay po natin. Sa gustong sumuporta po, you can become member of the Ka Eric Celis YouTube channel para regular na po ang ating support, or you can also, aside from membership, you can also share ng inyong kabutihang loob at pagtitiwala kay Ka Eric sa ating Bangon Sambayanan People's Advocacy Movement. Ang ating GCash line ay 0916-308-7710. 0916-308-770. Kay Rohilda Celis po natin i-coordinate at idadaan para po sa ating Bangon Sambayanan People's Advocacy Movement. Pakatandaan po natin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Don't forget to like, share, comment, and promote our videos, and invite other viewers na makialam at makilahok sa talakayan sa ating mga video analysis. Muli, maraming salamat. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.